Pabasa ng talata ng Biblia. 8. Ang unang binasa po, City 14 ng Isayas. Balikan natin. Ganito po, ulitin lang po natin. 7:14. Kaya't ang Panginoon. Ang sabi dito, kaya't ang Panginoon na ay magbibigay sa inyo ng tanda. Sign. Magbibigay sa atin ng tanda. Anong tanda kaya? Sabi dito, narito, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ano ang ibig sabihin po ng Emmanuel? Anong ibig sabihin ng salitang Emmanuel? God with us. Nasa atin ang Panginoon. Sa umagang ito ang kinin natin na nasa kalagitnaan ang ating Panginoon. Sapagkat nasa talata, 2 o 3 ang magkatipon, siya'y nasa ating kalagitnaan. Kung titingnan natin itong pangako o itong sign, palatandaan, ay dinugtungan natin ng talata pang isa sa Isayas 8:8. Ganito po ang ating mababasa. Ang kasaysayan nitong Emmanuel na to ay talagang mahiwaga, misteryoso. Ayon sa pagkabanggit dito ng 8 ng Isayas, Kabanata 8, ang sabi dito, at magpapatuloy sa dako ng loob ng Huda, aapaw at lalampas, aabot hanggang sa liig, at lalaganap ang kanyang mga pakpak, ay siyang magpupuno ng kaluwangan ng iyong lupain, o Emmanuel. Itong Emmanuel nito, ibig sabihin, nasa atin ng Diyos, inuulit ko lang. Amen. Ano ang lalaganap? Pagpupuno sa kaluwangan. Hindi lamang makitid na lugar ang sakop ng kanyang pakpak. Pakpak, nagre-represent po ang pakpak ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Siyang magpupuno ng kaluwangan ng iyong lupain, o Emmanuel. Ang Christ na pangalan, Anointed One, Holy One, the Mighty One. Ang Emmanuel, God with us. Kaya sa umagang ito mga kapatid, bago tayo magpatuloy, ay nais ko pong bumati uli ng magandang unang araw ng Sanlinggo sa lahat. Amen. Na sa nakaraan natin pagpapatuloy ng pag-aaral mga kapatid ay ating nabuksan mga paksa ay tungkol sa mga kautusan at palatuntunan. Bakit napakahalaga po na ating ito matutunan o ating maunawaan ang tungkol sa mga kautusan at palatuntunan ng Diyos? Sapagkat ang kautusan at palatuntunan ng Diyos, ito'y para sa atin upang makita natin ang tamang relasyon ng tao at sa Diyos. Tabang paglilingkod ng tao at tamang pagsunod ng tao sa mga utos ng Diyos. Tayo po'y magbabasa uli ng talata sa Biblia. Pakinggan po natin. Bubuksan natin ang Ezekiel 20. Old Testament muna tayo. Aklat ni Ezekiel, Kabanata 20, magsisimula tayo sa talata 11 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Introduction, kaagad, ang sabi dito, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magsilakad kayo, utos. Magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Ang utos, ang bawat isa sa atin nakakarinig ngayon, lumakad tayo ng ayon sa mga palatuntunan ng Diyos. At ingatan ninyo. Hindi sinabi na isa sa isang tabi, hindi sinabi na itatapon, kundi ingatan. Ang utos ng Diyos sa atin bilang mga tao, saan natin dapat ingatan?
Hindi ba sa puso natin? Amen. Isa puso natin Amen. ang salita ng Diyos. Sabi dito, at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan. Law at ordinances of God, pinaingatan. At inyong isagawa. Nararapat at dapat kinakailangan. Sapagkat ito'y utos ng Diyos. Siya ang manglilikha, siya ang lumikha. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya minsan, itatanong natin sa ating panahon, bakit tila baga marami pang bingi sa salita ng Diyos? Napakaliwanag ko ng sinabi dito, magsilakad kayo. Kung atin mapapansin sa pagtakbo ng buhay natin, mga brothers and sisters, sa ating panahon, bakit laganap ang sakit? Bakit laganap ang salot? Krimen? Lahat ng masasamang bagay na nangyayari ay napapansin natin at ating nararanasan. Wala kayang koneksyon ito sa sinabi ng Diyos dito sa talatang ito? Napakalaki po. Nung nakaraan ng topic natin, mula sa inyong mga magulang nagpakaligaw na kayo sa aking mga kautusan at palatuntunan. Dito ang hatagubilin, magsilakad kayo ayon sa aking mga palatuntunan at ingatan ninyo ang aking mga katulang at inyong isagawa. Mapalad ang gumagawa. Amen. Amen? Amen. Mapalad ang nakikinig ng utos ng Diyos. Amen. Mapalad ang nagsisikap na masunod ang palatuntunan ng Diyos. Tayo ba ay nagsisikap? Amen. Praise God. Sa verse 20, ganito po ang ating mababasa. At inyong ipangilin ang aking mga sabat. Bahagi ba ng kautusan ng palatuntunan ng Diyos ang araw ng sabat? Amen. Pero sa panahon ngayon, mangilan-ilan kaya ang naayon sa biblical na sabat ng Diyos. Sa Old Testament, ipinangilin ng Diyos ang ikapitong araw. Sa ating panahon, ano kayang ikapitong araw? Kasi ang count ng unang panahon, ng unang lumang tipan, ang count ng araw, unang araw, pangalawang araw, ikatlo, kaapat, at ikapitong araw. Walang pangalan ng araw. Pagdating sa ating kapanahunan, mayroon ng pangalan. Lunes, Martes, Miyerkules. Ngayon, ang tanong na dapat natin malaman, kailan ba ang tunay na sabat ng Diyos? May nagsasabat ng Sabado, may nagsasabat ng Linggo, may nagsasabat ng Miyerkules, at iba-iba pang klase ng mga ritual na nauukol sa araw ng Sabat. Ito ba'y biblikal? Ang pagtaya po o ang pagkwenta ng mga bagay kinakailangan may tinatawag na mga prophetical computation. Dahil ang original na kalendaryo na dapat sinusundan natin ay ang kalendaryo ng Diyos. Amen. Manuel. Ayon sa ating pag-aaral, matagal na po tayo na iliniligaw. Kaya nga binanggit doon, mula pa sa inyong mga magulang, nagpakaligaw na kayo sa aking mga kautusan at palatuntunan. Pasko, December. New Year, January. Ayon sa pagpapatutuo ni Brad Noel, hindi nabuhay ang Diyos noong December dahil taglamig. Amen. Ang unang buwan ng Gregorian is January. Samantalang unang buwan ng Hebrew calendar is Aviv. Ang layo kung pinagpantay natin. Diba? So tayo, hindi naman po tayo sa naggagaling-galingan sapagkat tayo'y lahat tayo may hangarin na makasunod ng tama sa atin. Amen. Pero ito'y binabatay lang po natin sa banal na kasulatan. Dahil ito ang basihan natin. Ito ang manual. Maging sa paglakad natin sa ating buhay, maging sa ating pananampalataya, at maging sa pagsunod ng Diyos. Ito ang basihan natin, ang banal na kasulatan.
Pero bakit natin ililigaw kung ang tangan natin, Biblia? Amen? Amen. Ang sabi dito, sa 20, sabi dito, at inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. Saan makikita sa bawat individual ang tanda ng pagsunod sa ating Diyos? Kapag bawat isa sa atin ay nangingilin ng tamang sabat ayon sa sabat ni Kristo. Ito ay tanda natin sa Diyos. Amen. Tayo'y magiging Sabbath keepers. Amen? E paano kung nagsabat ka ng linggo? Nagsabat ka ng Sabado? Angkop kaya ito na tanda sa Diyos at tanda sa iyo bilang isa kang tagasunod na lingkod ng Diyos? Ito po ang dapat natin pakaisipin, mga brothers and sisters. Purihin ka po, Panginoon. Hindi naman po masama sumunod. Alam mo yung sumusunod, kung sa paglalakad ng isang hayop, nasa buntot tayo, di ba? Sana wag puwitan ng kambing ang ating masundan. Makasunod po tayo ng tamang itinuturo ng banal na Purihin ka, kasulatan. Panginoon. Ang iyong pingilin ng mga sabat, ang mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang maalaman na ako ang Panginoon mong Diyos. Kailan ipinanganak ang ating Panginoon? Si nanay, si Maricel, alam niya ang birthday. Amen? Amen. Eh ako, December 16 ako ipinanganak. Pag ginawa niyong January, magagalit ako. Amen? Kaya kung nais natin na makasunod, halukayin natin ang banal na kasulatan. Amen. Naandyan lang po, ang tagapagturo natin po, hindi na yung mga profesor o mga teacher ng mga theology na eskwelahan. Ang tagapagturo dapat sa ating panahon sapagkat ito'y spirit time, dapat ang espiritu siya magtuturo at magpapaalala sa lahat ng mga bagay. Amen. Isang malaking katanungan, ang espiritu ba nasa atin? Amen? Amen. Kung ano kasi ang idinidikta ng Diyos, maalala natin eh. Amen. Kaya dito, sa una nating binasa, sa verse 20, dito sa 19, ang sabi dito, ako ang Panginoon ipinakilala, di ba? Amen. Kinalas natin sa isang talata kung ano ang mga importanteng bagay doon. Ang sabi dito, ako ang Panginoon mong Diyos. Alam mo ba at kilala mo ba ang Diyos? Mabuti pa nga ika yung mga asno. Yung asno, donkey, kilala niya yung tulugan ng kanyang Panginoon. Marami sa atin nagsasabi, sino ang ating Panginoon? Si Jesus. Ang daming Jesus. May Jesus Herbaboy na, may Jesus na Kristo sa sabungan. Ang gusto natin na maiindiin natin sa bawat isa sa atin, ang lubusan natin makilala yung tunay na Panginoon. Tumubos, lumikha, at siyang ipinangangaral natin ngayon. Mula pa noong panahon ng mga propeta, hanggang sa panahon ng mga apostol, hanggang sa sulukuyang panahon, iisa pa rin ang ipinangangaral. Inyong isagawa. Ang sabi niya, ako at ang Ama Iisa. ay isa. Amen. Minsan, hindi naman po natin tinutulig sa iba dahil hindi naman tayo nagdudunong-dunungan. Mayroon tayong ang tanda. Ang tanda dito pinag-uusapan natin, ang tanda ng Panginoon. Pero din nakikita ko tanda sa mundo, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ilan? Tatlapat. Samantala, 3 lang. Mali, tama. Mali. Sa pagtatanda lang, mali na. Bakit mo pinaghiwalay ang Espiritu at saka yung Santo? Mayroon pa yung maliliit. Diba? Tapos may malaki. Ito ang pagkaisipin natin mga kapatid. Nakakatawa pero tayo'y nababad ng mahabang panahon. Nadaya. Kasi minsan tayo, nasasanay tayo ng tinatawag na spoon feeding.
Ang ibig kong sabihin kung ating pag-uusapan ng literal, kapag kumakain tayo, gusto natin, wala nang tinik. Ayaw natin maghirap at maghimay. Kaya hanggang tumatanda tayo, madalas tayo mabikig. Dahil hindi ka marunong maghimay ng tinik ng Amen. isda. Maganda, yung bata ka pa, marunong ka pa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, Timoteo, mula pa sa iyong pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Tuloy tayo. Sa verse 20 dito ang ating hugot, ang isa dito, una, pangilin ng aking mga sabat. Yung ipamili na. Pag sinabi pangilin ng mga sabat, hindi lang iisang sabat. Pagdating sa Roma, sinabi doon, may nagmamahal sa isang araw, nagpapahalaga sa isang araw, nanggigit sa lahat. Alin ba talaga ang tama? Marami nagsasabi, kami tama, pero puro may tama. Saan? Amen? Ang napakahalaga po, yung umugnay ka, angkop ka sa itinuturo ng banal na kasulatan. Wala tayong ibang basihan kundi banal na kasulatan. Kaya nga yan isinulat para mga basihan ng bawat isa sa atin. Hindi natin sinisira kung sino man. Kinakailangan ng bawat isa magsikap tayo. Amen. Kasi may binanggit sa Old Testament, kaunti dito, kaunti doon. Turo dito, turo doon. Saan aklat yun? Basta, nabasa ko yan. Amen? Nasaan yung tanda sa atin ng Diyos? Tuloy. Tapos verse 2, nasabi dito, sa verse 20, magiging tanda sa akin at sa inyo. Amen. Ito ang dapat makita sa isang mga tunay na mga Kristiyano. Yung palatandaan mo at ng palatandaan sa Diyos. Dahil ang tunay na Kristiyano, hawak niya ang isang bagong pangalan ng Diyos. Anong pangalan ng Diyos? Jesus Christ. Kita? Sir, bago- Naku, kung nag-i-exam tayo ng quiz o kaya periodical test, baka mayroon pa sa atin 75. Kaya napakahalaga po ng ating napapakinggan, minsan ay itatago natin sa ating puso. Ang puso, dumidirekta sa isip. Ang isip, dumidirekta sa bunganga. Ang salita, kasi ang ating napapakinggan. Amen? Hindi yung lagi na lang sinasabi natin, action speaks louder than words. Mabuti kung puro tayo sign language, no? Yung mga sign language, magaling yun eh. Yung nauunawaan nila yan doon sa nag-aral ng ganyan sign language. Pero yung palatandaan ng Diyos na hinahanap niya sa kanyang mananampalataya ay sa iyo at sa kanya. Anong tanda? Hindi ba yung pagsunod kanina ng iminumungkahi? Sundin ninyo ang aking mga kautusan at palutuntunan at sikapin natin gawin ito. Amen? Kaya sabi ito sa pangatlo, upang malaman na siya ang Panginoon. Kapag sinunod pala natin ang kanyang iminumungkahi sa tao, mga kautusan at palatuntunan, nagawa natin, nasunod natin, doon lang pala natin makikilala ang tunay na Diyos. Kaya minsan sumisigaw tayo, praise God, hallelujah. Amen? Dahil nauunawaan mo na kung sino ang tunay na Diyos. Yung tanda na ito mga kapatid, mayroon akong babasahin talata na sinasabi dito sa Nehemiah. Ang sabi dito sa Nehemiah, buksan natin ang Nehemiah 13. Chapter 13, verse 15 to 22. Sabi dito, nang mga araw na yaon, ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa ng mga ubasan sa Sabat. Dito, ipangilin nyo ang aking mga Sabat. Pero nung panahon ni Propeta Nehemiah, may napansin siya sa mga Israelita. Ang sabi niya rito, na mga araw na nakita ko sa Huda may ilang nagpipisa ng mga ubasan sa Sabat. Kung titingnan natin ang utusang paglabag.
dahil ipangilin ang araw ng Sabat. Amen? At nagdadala ng mga uhay at nagkasakay ng mga asno, gaya naman ng alat at ng ubas at mga igos at lahat ng sari-saring pasan ng kanilang pinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. Tahasang paglabag sa tinakdang utos ng Diyos. Kaya noong pa man, ligaw na sila. Oh. At ako nagpapatotoo laban sa kanila sa kaarawan ng kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Quote and the up. Araw ng Sabat, araw ng Samba. Nagtitinda. Nag-ano siya, naglalatag siguro sa palengke. Doon sa loob mismo. Kung tayo ang Diyos o ikaw ang Diyos, Tatay Lupe, matutuwa ka ba? Hindi. Mayroon kang utos na tahasan, nakita ng dalawang mata na nilabang ng mga tao. Kaya tumpak ang Biblia na sinasabi mula pa sa inyong mga magulang, nagpakaligaw na kayo sa aking mga Amen. tuntunin. Ituloy natin hanggang 16. Sabi dito, doon nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nagpapasok ng mga isda. Ginalawa na talagang palengke. Ano? At nang sari-saring kalakal, si nanay, sorry sa nanay, dahil hindi ka dito nangangalakal, ha? At nagsisibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Ang Israel o ng bayan ng Diyos. Ang Huda ay bahagi ng Israel. So ang piling bayan ng Diyos, lumabag sa itinakdang utos sa araw ng Sabat na ipangiling. Ang Diyos ang nagputos. Tuloy natin sa 17. Nang magkagayoy, nakipagtalo ako, tagapagturo ng salita ng Diyos ito, sa mga mahal na tao sa Huda. Ibig sabihin, mga opisyal yan, Sister Flor, doon tayo kukuha ng endorsement. At sinabi sa kanila, anong mga sabang bagay itong inyong ginagawa? At inyong nilapastangan ang araw ng Sabat. Bilang tagapagturo tayo ng salita ng Diyos, kinakailangan o mga tinuruan ng salita ng Diyos. Kung ang araw ng Sabat ay ating nang natututok sa panahon na ito, ipangailin natin ito. Yan ang utos ng Diyos. Sabi dito, hindi ba nagsisigawa ng ganito ang inyong mga magulang? Ayun na, lumabas na yung mula pa sa inyong mga magulang, nagpakaligaw na kayo sa aking mga tuntunin. At hindi dinala ng ating Diyos ang buong kasamaang ito sa atin. Mana-mana na. Yan ang tinatawag na generation to generation. Mula sa magulang, dinala ng anak. Paano tayo matutuwa? O paano ang Diyos malulugod sa atin? May makikita ba ang Diyos na pagpapapuri sa kanyang pangalan? Wala. Kautusan pa lang eh. Sa Sabat, dinalapastangan na. At sa bayang ito, gayon may nangagdala pa kayo ng higit pa ng pag-iinit sa Israel sa paglapastangan ng Sabat. So noong unang panahon, makikita natin talaga mula pa noong pala. Kaya sa ating panahon mga kapatid, sikapin natin na atin ang talagang masundan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Katulad ng mga kapistahan, madalas kong mabanggit yan eh. May 3 kapistahan na itinangi ang Diyos sa banal na katulahan. Pentecost, ang Living Bread, at saka yung Tabernacle. Pero pansinin mo ang mga pista natin, hindi mabilang. Lahat ng pangalan yata ng tao may pista. Amen? So kung titingnan natin sa katuwirang tipikal lang para sa atin, hindi manunugod ang Diyos. Dahil hindi natin ipinagdidiwang ang pista na ibig niya. Katulad ngayon, palapit na naman ang mahal na araw. Kung wala namang mahal na araw dito sa Biblia. Puro mura. Anong ginagawa? Nagpipilitin siya, nagpapapako. Hindi natin ito pagtuligsa sa sinuman. Pero ang gusto natin na
unawain natin mabuti kung anong itinakda ng banal na kasulatan. Pag nagpapako pa ang tao, hindi ba insulto sa Diyos? Insulto. Tingnan mo, naalala ko, wala pa ako sa paglilingkod nung pumutok ang pinatubo. Doon ang pakuan ng mga taong nagpipinitensya. Di ang laki ng natabunan. Hanggang ngayon, buhay pa yung lahat. Kasi mahirap kasi insultuhin natin ang Panginoon. Kaya sabi dito, ngayong may nagdala pa kayo ng panghigit pang pag-iinit ng Israel sa paglapastangan ng Sabat. 19. At nangyari ng ang pinto ang bayan ng Jerusalem ay nagpasimulang magdilim bago dumating ang Sabat. Aking inuutos ang mga pintuan ay saran. Dinisiplina talaga ni Propeta Nehemiah. Kasi kumbaga sa nakasanayan na eh. Kung hindi dumating si Propeta Nehemiah, hindi niya napapansin ang laki na pala ng kasalanan na nagagawa ng bayan. Pero dahil hangarin niya na ang tao mareconcile sa Diyos, may ginawa siyang paghihigpit. Sinarhan, ang inutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ang Sabat. Ganon ang kanilang ginawa ni Propeta Nehemiah para igalang, ipangiling, gawing banal ang araw ng Sabat. Pinasarhan. Kaya siguro marami na naglalatag sa labas sa palengke dahil pinasarhan na yung bahay tindahan. Amen? At ang ilan ng aking mga lingkod ay niligay ko sa mga pintuang bayan. Talagang pinagwardihan niya. Upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. Ang Sabat kasi means rest, pamamahinga. Sa ating panahon, ang pamamahinga natin ay ang pakikinig ng salita. Amen. 20. Sa gayon may ng mga ngalakal at manininda ng sari-saring kalakal ay nagsitigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. So nasupil pala ni Propeta Nehemiah ang paglampastangan ng Sabat. Noong una, ngayon sa ating panahon. Nawa sa pamamagitan ng ating pagpapaabot ng ating mga pagtuturo, bagamat tayo'y kulang sa alaman, pero pag tinuruan tayo ng banal na Espiritu, ay makakapagturo din po tayo ng nararapat na katuruan mula sa Bible. Amen. Sana ang bawat isa, kasi ang sabi niya doon sa John, sabi ng Panginoon, Ama, sana sila maging isa tulad natin isa. Kaya lang, malungkot, hindi nagkakaisa. Pero puro po magagaling. Ito ang tunay na Sabat, ito ang tunay na tabernakulo, ito ang lahat nagpapaliwanag. Kaya lang pag-check natin sa dinodoktrina o inaaral, angkop ba sa Biblia? Sundin na lang natin ito na nakasanayan. Kailan pa kaya natin itatama yung tamang paglilingkod natin sa Panginoon? Lahat naman tayo ayaw ng impyerno, di ba? Tanungin mo kahit mamamatay tao, gusto mo ba ng impyerno? Hindi. Mainit kaya doon. Dito magpapagay. Langit ang gusto ng lahat ng tao. Amen. Pero kung natin papansinin kung paano natin basahin ang mga kautusan at palatuntunan ng Diyos, napakahirap sundin. Sapagkat idinuduyan ang ating mata at isip, puso ng mga makamundong bagay. Dito natutuon ang ating isip. Kaya sa araw na ito, bilang pagpukaw ng bawat isa sa atin, sa ating kaisipan at sa ating puso, na ituon natin talaga ang paglilingkod natin sa Diyos, ating alamin. Kaya nga sinabi sa Biblia yan eh, buti pa nga yung taga Macedonia. Pag umuwi sila sa kanilang tahanan, tinitingnan yung ipinangaral ng tagapangaral kung nandoon sa Biblia. So sinosure nila, totoo ba ito? Biblical ba ito? Ganun po ang talagang pagsusuri. Ang sabi dito ni Propeta Nehemiah 30:15-22,
hanggang 22 nata, 21 mga kapatid. Nang magkagayoy, nagpatotoo ako laban sa kanila at nagsabi sa kanila, bakit nagsisitigil kayo sa may kuta? Kung kayo'y nagsisigaw o gawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo mula ng panahong yaon ay hindi na sila naparoon ng pag talaga napapasukan ng nagdidisiplina na talagang tinitindigan, nasusupil pala. Kaya kung papansinin natin sa ating panahon ngayon, ang dati nating Pangulong Duterte na gumamit ng kamay na bakal. Ano nangyari? Bakal na. Hindi na kami nawaka na sa ulas mo ba? Kalmay na zero. Yung nagdadala ng katotohanan, mga kapatid, kadalasan, siya pa ang sinisisi ng Amen? Amen. Dito, kay Nehemiah, kung papansin natin, inimpush niya yung batas. Di napatigil. Yung mga drug addict noon, napatigil ba? Hindi. Yung mga kriminal, tago sila. Pero ang nangyari ngayon kay ating Pangulong Duterte, Nakapunta. napunta siya sa International Criminal Investigation Court. Dahil yan sa pagpatay ng maraming mababait. Amen? Amen. Kaya dito sa ating paglilingkod, mga brothers at sisters, sa araw na ito, nais ko lang ipaabot sa bawat isa sa atin. Alalahanin natin lagi yung mga utos ng Diyos. Mawawala ang langit at lupa, pero yung mga kautusan ito, hindi ito mawawala. Amen. Nawa sa bawat mga anak natin, mga apo natin, sa bawat sumusunod sa atin, magsilbi nawa itong pundasyon o poste na dapat tingnan nila. Kaya nga sinasabi nito sa Biblia, na ito'y ipangaralin nyo habang naglalakad kayo, nakaupo, nagmamahal ang salita ng Diyos. Pero sabi ko, bakit kaya nung panahon pa namin, hindi naman ganun ang pangangaral ng aming magulang? Bakit kaya? Kaya anong naging resulta ngayon? Laganap ang pasaway. So kung natin papansinin, mga brothers and sisters, may mga tagapagturo na po noon. Kaya nagkakalungkot itanong, ano ang itinuro samantala gamit ang banal na kasulatan? Ano ang naging intention ng pagtuturo? Sabihin na pa na. Ang gusto ng Diyos ang tao mabago. Ang nais ng Diyos ang kanyang utos sundin para sa ikabubuti ng tao. Pero ngayon makikita natin, mga ilan-ilan lang ang mabuti, karamihan, good boy. Mabuti din good, ano? Bad boy. Nani-sani talagang tawa lang ng tawa. Talamak ngayon mga brothers and sisters sa ating pagdaraan. Kanina nga lang, nagbibiyahe kami ng Bishop, maging patutuo ko sa inyo. O kurbada kami sa isin. Buti, sabi ko nga, salamat kami na hindi talagang napuruhan. Si pinukotse nauna si Bishop doon sa kanto, may boss eh. Kita niya, nagsisignal. Eh bakit kinabigan niya? Ore, sa Purihin ng Diyos at pinatubayan pa rin tayo. Amen. Amen. Para lang madala namin yung mga ilalang pagbabahagi ng katotohanan ng salita niya. Orehin ka po, Panginoon. Hindi po ito paramihan ng membro. Paramihan ito ng nakakaunawa ng salita ng Diyos. Orehin ka po, Panginoon. Aanin natin yung maraming membro. Pag nagtanong, ano ba ang birthday ng nanay mo? Hindi ko po alam eh. Di ba? Kaya sa ating pagkikinig, mga brothers and sisters, gusto ko sana ang kapupili sa buhat isa. Pulutin natin yung mabuti. Amen. Ang masama, ating siya. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sa aking pagbabahagi, nagpapasalamat ako at muli binigyan ako ng pagkakataon ng ating Panginoon na makatayo. Kaya sa Diyos ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Happy first day of the week at atin na po ibibigay sa ating kapwa manggagawa na walang ibang ating butihing Bishop Jesus
I-hear ko din.